Tirahin natin. Grabe guys, iba yung power nito. Uy, lakas ng torque, grabe. Makakasabay kayo sa litro pag ganito yung gamit nyo, sa totoo lang. The Triumph Tiger Sport 800 has a 799cc derived from the Trident 660 engine and also the Tiger Sport 660 engine that produces 113 horsepower and 81 Newton meters of torque. So, comparing siya sa dating engine ng Tiger Sport na nasa around 80 plus to 90 sa Daytona, ang laki ng improvement ng engine na to in terms of horsepower dahil sa pinalaki lang nila yung displacement ng konti. Pero same engine siya actually. Alam nyo na na-tested tong engine na to kasi ang daming bikes ng Triumph na ginagamit tong engine na to. Pinalaki lang nila yung bore and stroke pero same pa rin naman siya. Again, since this is a Triumph, it is a 3-cylinder bike. And then for its brake, it's a 4-piston Triumph calipers. This is Triumph OEM calipers. And dalawa sa harap, tapos sa likod is 2-piston Triumph calipers din. Ito. And then for its suspension, it's Showa. I think this is adjustable. This is not separate function pero this is much better than the previous suspension ng Trident. It's with a quick shifter standard. So Triumph, if you didn't know, it's one of the bikes that has the best quick shifter feel in my opinion. Since mga quick shifter nila very smooth, it doesn't need that much pressure para gumana. Tsaka hindi kailangan na sobrang taas ng RPM. Smooth pa rin siya. And then, gusto ko sa Tiger Sport 800, adjustable na yung ano sa likod, suspension niya. So if you want to adjust it, kunyari meron kayong extra passenger or gusto niyo mag-isa lang kayo, gusto niyo medyo palambutin yung suspension or patigasin, pwede. On the fly ma-adjust niyo siya. Madali lang. It already has 6-axis IMU, so may cornering ABS na to, tsaka cornering traction control. So we can check the traction control dito sa main menu. And then check. And then yan, makita nyo sa riding modes. There is sport. Makita nyo ABS, traction control. Throttle map niya may tatlo. Sport, road, tsaka rain. So yung mode niya tatlo din. Aggressive yung sport, pinaka-least aggressive yung rain mode. And then meron din siyang itong gusto ko sa kanya. Meron siyang cruise control na 1-button cruise control dito. So okay na okay lalo pag sa long ride. Kasi feeling ko that's a must have sa mga ganitong klase ng bike, yung mga sports touring bikes. One of my favorite na features ng mga Triumph bikes is yung service interval nila. So kung makikita nyo dito, ang current odo ng bike is at 126 kilometers. And then yung next service niya is for 2026, so next year pa, April 2026, next year pa, 1 year pa, or 15,175 kilometers. Kung kikita nyo, diba, yung service interval ng mga Triumph bike sobrang hahaba. Like my triple, it's 10,000 kilometers. Kaya isipin nyo, diba, kahit nasabihin nyo mas mahal ng konti yung PMS ng Triumph ng mga 2K, 3K, kung once year lang kayo nag-PMS, panalo talaga. So in the long run, parang nakakatipid kayo. So makikita natin yung ilaw niya. Meron siyang DRL dito. So ito yung DRL niya. Dati kasi wala tong yung Tiger Sport na 660, wala tong DRL na to. So dati ito lang. So nilagyan nila ng DRL, which is very good looking, lalo pag umaga. And then ang ganda nitong ano niya, fender niya sa harap, no? Ganda ng design. Hindi na siya simple eh. Tapos parang lumaki yung bike. Ang lalaki ng bike ngayon kumpara dati. Just tama lang I guess kasi 800cc na to kumpara sa 600cc. And then papansin nyo pa may extra na siyang what do you call this? Windscreen dito sa gilid. Dati kasi isang ganun lang siya. Wala tong extra na to. Ngayon dinagdagan nila. Kaya parang mas lumaki yung bike eh. And I have to admit, it's a good looking bike. And then of course, since it's a sports touring bike, pwede kayong maglagay ng side panel sa kanya. May nabibili sa Triumph na aftermarket accessory na kinakabit na lang. So pang touring talaga siya. So left, right, pwede. Dito yung likod niya, I guess meron din yung Triumph na paglagay ng top box dito. For the seat comfort, grabe lambot ng seat niya guys, oh. Diba? Ang lambot. Grabe. So, kahit tong harap, sobrang komportable nito sa passenger. Hindi na siya kasi laki ng ibang, I guess, ibang competitors niya na sobrang laki ganito. Medyo maliit lang siya. Pero, okay naman. I think this is still comfortable.
compared sa other bikes. For the seat height, nakatiptoe ako ng konti. I have to admit, mas mataas siya kaysa sa Trident, pero di siya mas mataas sa triple. Actually, parang same lang sila. If I put my other foot in the foot peg, of course, flat na flat, yung tuhod ko nakabend din. So, I guess, kahit na sa mga 5'6 kayo, kayang-kaya nyo ito, hindi kayo mahihirapan. For the weight, actually, I think it's 210 plus kilograms eh. Parang 212 yata, 211. If tama ako. If hindi, ito yung tamang weight niya sa taas. Pero, hindi siya ganun kabigat eh. Hindi mo dala yung bigat niya. Alam mo, kahit 200 plus kilograms siya, para siyang nasa mga 180 lang dahil I think yung bigat niya nasa ilalim siguro. Kaya parang okay yung dala ng bigat niya. Parang hindi siya mabigat. Okay, let's start the engine. Okay. This is the signature 3-cylinder sound. Pero guys, stock exhaust pa to, so medyo mahina pa yung sound niya. Okay. Try kong bomba yung exhaust. Sumisigaw pa rin, no? Imagine guys kung naka full system to. Okay na okay. Okay guys, let's try it. Okay. So, very comfortable yung bike. Sa totoo lang, ang lambot ng upuan. Tapos madami ako space na magganon-ganon sa harap likod. And then, nakakatayo ako. Sobrang komportable niya actually. Nakakatayo ako sa bike ng very comfortable lang. Diba? Ayan o. Tapos, gaya na nasabi ko kanina, yung seat sa likod, sobrang lambot niya. So, kung may mga back ride kayo, okay na okay siya. And then, let's try yung pagliko. So, pag slow speed, very basic. Okay, ang smooth niya rin dalhin, no? Yung sinasabi ko, 220 kilograms to. Less than, mga 210 plus. Pero ang gaan niya, parang di siya ganon. Ano, grabe, oh. Sarap. Tapos, let's try the quick shifter. Quick shifter, up. Smooth, up ulit. Up ulit. Grabe, sobrang smooth, guys. Ang baba lang ng RPM ko. Oh, auto blip. 1, 2. Grabe. Sobrang smooth ng auto blip tsaka quick shifter niya, guys. Actually, this is smoother than my triple. At ganon, ang daya yun naman Triumph. And again guys, yung quick shifter nito, set na siya standard. Dito na siya with the motorcycle itself. Hindi nyo na kailangan mag-add ng 30, 20 para magpa-add lang ng quick shifter. Smooth, oh, grabe. Sobrang smooth na itong bike na to. So, totoo lang. Cut yung U-turn niya, oh. Quick shifter 2, 3, 4, downshift 3, 2, 1. Grabe. Sobrang smooth na ito guys. As I lean it, ang ganda ng feeling sa corners ha. Very stable, very confidence inspiring. And then yung throttle nya, grabe. Lakas ng throttle, 100cc kasi. Grabe, ang lakas ng throttle na ito. And then yung brakes, same brakes as triple. So I guess maganda yung feel nya. And again guys, itong Tiger Sport 800 has a 6-axis IMU na. So enabled na yung gamit ng lane sensitive ABS, lane sensitive traction control. Dito na siya. Very confident ka na sa pagbanking tsaka sa pagpreno kahit medyo madulas, kahit na nasa corners ka. And then pag may quick shifter guys, halos di na kayo humahawak ng clutch I guess, unless i-into talaga kayo. Grabe, oh guys, ang lakas ng power. Garahin natin. Grabe guys, iba yung power nito. Actually yung power nito guys, mas malakas to sa triple. Hindi yung power, yung torque. Kasi 800cc to, tapos ang laki nung, di ba, laki ng displacement. Kaya lakas ng power na ito. Grabe. Ito, tapos ito yung triple natin. Hello. Sarap ng power, di ba kahit second gear guys may power. Iba yung 3-cylinder talaga. Sabi ko sa inyo, kaya favorite ko yung config ng 3-cylinder. Ma-torque siya kahit na sa low RPM. Ang ganda ng torque. Ang sarap. Gas pa ulit. Grabe. Very easy 100 dito guys. Alam nyo, makakasabay kayo sa litro pag ganito yung gamit nyo. Sa totoo lang. Maybe ang sulit nitong bike na to. Grabe. Ang lakas ng torque na ito. Alam mo, this reminds me of like a MT-09, to be honest with you. Sa lakas ng torque niya, umaangat yung gulong sa harap eh. Kahit na mabigat siya,
Actually, MT-07, MT-09-esque na yung ano, yung torque na ito. So, nakita niyo yung mga tropa natin, nagka-test ride din sila. Ay. So, ito guys, may mga pa-event yung Triumph na ganito. Shout out to Sir Ron ng Triumph BGC. Siya yung nag-take charge sa pag-lista sa atin sa test ride dito at pag-manage nung test ride natin. And shout out sa kanya. Tsaka thank you sa Triumph BGC sa mga ganitong pa-test ride. Actually, isa yun sa mga bagay yung ba't ako na-inlove na sa Triumph BGC. Ang ganda ng motor talaga na to. Try natin yung cruise control after natin lumiko dito. So ang cruise control na ito, alam ko one click lang tong cruise control eh. So try natin second gear siguro. Baka third gear? Hindi ko sure. Ayan, naka-enable na. Though, how do I set this? Ayan. Ayan, uy, naka-cruise control na. So dalawang click lang. Ayan, 52, 53. Ayan, wala akong kamay. Ito yung kamay ko. Need at lumiko. Ngayon, pag pumreno ka, makawala naman yung cruise control na yan. Pero mahalaga pag sa mga long ride, di ba? Nakakapag-set ka ng cruise control. So, ang purpose ng cruise control, guys, para naka-engage pa rin yung engine kahit na hindi ka nagagas gaano. So, ayan, nakiklik ulit to Set natin ulit yung cruise control dito to 42 speed. Ayan, pag naka-green siya, 42. Ayun, kahit no hands. Ayan, wala akong kamay. Nakaganyan lang ako. So, di ba? Very relaxed kasi pwedeng ito na lang left hand gamitin mo kaya right. So, di mo na need pumiga sa throttle. So okay na okay siya. Ayun kaliwang kamay lang gamit ko, diba? Hindi ako pumipiga sa gas. 42 speed. Ngayon pag gusto mo siya i-off, pag pumreno ka or gas, ma-off siya kaya pag preno. Ganda sir, lakas ng torque. So for the price of this bike, 799,000 for all the features, 6-axis IMU, quick shifter, up and down as standard. Then yun nga, dahil may 6-axis IMU siya, meron siyang cornering, traction control and cornering ABS. Sobrang sulit niya, totoo lang. Meron pa siyang cruise control which is wala nga sa bike ko. Sobrang sulit. Then the power, sobrang lakas ng torque as you've seen in the video. So yun guys, comment down below kung kakap ba kayo ng Tigor Sport 800. Ang ganda yun, ang laki niya. And comment down below if kakap kayo. And if you've liked this video, then yan, subscribe lang kayo sa baba. And nasa tamang channel kayo kung ganito yung gusto nyong content. And again guys, maraming salamat. Shoutout again kay Sir Ron sa pagpahiram sa atin itong Tigor Sport 800. And ayun guys, hanggang sa muli. Motolon out.